Mustag magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So magandito share ko lang po sa inyo no ang ating talong na apektado sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Magsiyam na araw ngayon mga ka-farmers. So alam niyo mga ka-farmers, ang ulan simula kagabi mga alas 10 hanggang mga alas 6:30 ng umaga. And then ngayon lang natigil mga ka-farmers. So pag siyam na araw dahil po sa bagyo mga ka-farmers, low pressure, and then nabuo, kung tawagin natin ay bagyo na. So meron tayo din mga ka-farmers mga puno ng talong na na-stress dahil palagi po itong natubig sa loob ng siyam na araw. So siguro may nagtatanong sa atin, may taniman siya ng talong, inabot na ng tubig baha. Sabi niya 2 araw sir na ang talong ko makaka-recover pa ba? Ang sagot natin yes po. So ito mga ka-farmers, magsiyam nga araw na ngayon, simulang June 28, ngaron July 6 na. So yun po no mga ka-farmers, mag 9 days na ngayon ang ulan. So araw-araw na ulan mga ka-farmers. And then may 2 araw na magkasunod yung parang kasi wala pang low pressure, ulan lang siya mga ka-farmers na may malakas na hangin, kaya yung talong natin maliit pa ng konti, nadapa, and then ang iba ay nakakabangon. So pagkatapos mga ka-farmer, umpisa mga 30-31 low pressure hanggang nabuo at saka nabagyo na no. So ito na mga ka-farmers, meron tayong nasa 2005 kapuno, meron ito simula din papunta doon mga ka-farmers no, yun no, yung natubig. So yung humupa ang ulan mga 2 oras na siguro, kasi ngayon alas 9 na, so alas 6:30, ngayon alas 9 na. So ito na stress mga ka-farmers, at saka doon banda sa taas may yung flat dyan, na stress din, at saka doon banda. So meron siguro din nasa mga 2,000 kapuno estimated natin sa na stress, kasi yan palaging natubig, parang may bukal mga ka-farmers no. Napakalinaw ang agos ng tubig din oh. Yan. So galing dyan din sa itaas mga ka-farmers, tapos dito pupuntang tubig yan magkabilaan. So ang ginagawa natin mga ka-farmers, nilagyan na natin ng kanal. So yung mga hindi na pinsala o na stress, yan mga malalaki na sila mga ka-farmers oh. At malalapad na ang dahon. So pag magtuloy-tuloy ito mga ka-farmers, kung naabot pa mga 2 linggo walang init, tuluyan na itong mamatay, kasi tingnan nyo ang dahon yan, kasi ang ugat niya mga ka-farmers ay nabulok na no. So pag halimbawa iinit, mawala to mga 2 araw, kaya pa natin to mga ka-farmers, kahit 2 linggo pa kalaging ganito, kaya pa to siya sa mga gagamitin natin, kaya pa to yung maisalba. Pero dili ang kanyang tubo, kasi magpaparecover pa, and then ito ay magtutuloy na. So kung hindi lang napinsala mga ka-farmers sa tubig, ganito nakalaki yun, tingnan nyo yan, kahit 2 kamay ko pa, malaki pa ang dahon sobrang laki mga ka-farmers oh. Yan, malalapad na. So mag 1 month ni ngayong 14 at saka 15, so 6 na ngayon. So nasa 22-23 days no ang ating mga talong. Yan, tingnan nyo kung gaano kalapad ang mga dahon. So ganyan na siya mga ka-farmers, kung hindi lang siya na stress. So yung mga area na medyo mababa, katulad dito oh, yan, may nalubog sa tubig. So yun po ang mga kawawang tanim, yan may tubig oh. So stress mga ka-farmers. So tinansa natin to, yung stress nating mga talong ay nasa mga 2,000 kapi na. So normal lang yun mga ka-farmers no, normal lang kasi hindi natin hawak ang panahon. Kung hindi lang na stress dyan, hindi na stress doon, hindi ni sa aking likuran, nako sobrang ganda to tingnan mga ka-farmers. Tingnan nyo yung hindi na sa tubig, napakaganda. So ang luwang nito mga ka-farmers, may kumulang 2 hektarya no. So ganito na ang itsura. So delay na to sa pagdilig ng fertilizer mga ka-farmers, nadili na ito siya.
So okay lang kasi nakapaglagay na tayo ng ipot ng manok. Kaso lang na ano ang tanim natin. So dyan mga ka-farmer, simula dyan papunta din oh, nasa mga 500 kapin, din nasa mga 200. Meron pa din oh. Tapos din banda mga ka-farmer, din malaki-laki kasi papunta doon nasa 1,000 to. Tingnan mo ang mapaka natin mga farmers oh. Sobrang lambot, parang sakahan ng palay. Dito mga farmers oh, yung may mga damo. Papunta doon nasa mga 1,000 ata to kapin. Yan. Dini banda mga ka-farmers. Yan. Papunta doon at saka doon. Stress din sa tubig. Napakalalim ang tubig oh. Parang sakahan ng palay mga ka-farmers. Ano? So stress siya no, sa tubig. Sana nga mga ka-farmers ay uminit na para makaka-recover, kasi ang gagawin natin din mga ka-farmers, tayo po ay magpapadilig po ng Apsa muna, then Ultra para sa ugat, and then spray lang ng mga pang anti-stress. So yun ang magandang gawin natin din eh. So yan, meron dyan mga ka-farmers oh. Yan, yung sa tingin nyo mahina, yan, stress dyan sa tubig kasi siyam na araw na mga ka-farmers no? Labis na isang linggo ang ulan no? Tubigan pa, nagos ang tubig. So dinibanda meron ding napinsala yung nadaganan sa tubig, tapos tinangay pa ang lupa din eh, you know? Imagine ha, 2 oras na mga ka-farmers, pero tingnan nyo ang tubig, 2 oras na wala ng ulan. So kawawa ang ating tanim kasi 9 days na po, kaya sobrang stress na. So dito banda na medyo mataas, mas maganda siya no? Hindi napinsala dito. Pero yung mga mga farmers, yung madaganan sa tubig, kawawa. Tingnan mo kung gaano nakaganda oh. So normal lang rin yun mga ka-farmers no? Kung isa kang magsasaka, normal lang na may mga ganito sa mga pananim natin. Ang dahilan po nito dahil ang lupa po ay matagal maiga, dahil adobe ang ilalim, matagal matuyo. Kung may init mga ka-farmers 2 araw, kung huhukayin natin to, mga 1 dampa lang mga ka-farmers, may tubig na. Yan, laban lang. Mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Alam kong makaka-recover yon kahit pa man mag-1 linggo na ang ulan. Kahapon mga ka-farmers umulan, kagabi, ngayon na natigil oh, pero makulimlim na naman oh. Mamaya meron na naman. So yun po no, kung nabid to mga ka-farmers na flat, yung parang nataas siya na konti, hindi to magkaganito 100% ako, dahil hindi na namin kakayanin mga ka-farmers sa pagbay, dahil malaki na ang mga punla nating talong at pwede nang itanim, hindi natin naibid. Daming damo mga ka-farmers oh. To maganda yung sobrang init, ito ang maliit, doon sa yun ang maganda. Kung ulan lang siya mga ka-farmers, simula sa 28 na ulan, and then naulit lang mga 2 beses, sobrang ganda tong talong natin to. And then
malinis na ito mga ka-farmers kasi may tiller kami, daanan lang ito ng tiller. Yan. So ngayon ang tiller ay hirap makatakbo din dahil sa sobrang ano po, putik, sobrang lambot ang lupa. Ano, tingnan nyo kung gaano kaganda ang hindi na ano sa tubig. Yan. Mga malalapad at malalaki ang mga dahon nila. So yung mga bandyang ano, yan, kawawa. Okay, yun na siguro ang may share at may update ko po sa inyo. So yung mga na-stress sa tubig mga ka-farmers, pag iinit lang simula ngayon, bukas at sa sunod na araw, 2-3 araw silbi, madaanan na ito ng tiller. Mga 1 linggo mga ka-farmers, gaganda yan. So kahit sabihin natin dili ang kanyang tubo ulit, makaka-recover pa din, no? Makaka-recover pa din. So maraming ano mga ka-farmers doon banda sa baba, oh. Kita nyo na baha. Yan. Ganun din ang nangyari, stress din. Okay, yun ang siguro may share at may update ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless.